Hey mga brods, ngayong alam na ng SMB na open for trade na. Ito pong si Mikey Williams mga kabrods ay dito gusto na nilang gumalaw mga kabrods dito sa TNT Tropang Giga para makipag-negotiate sila. Una na nating nabalita na interesadong Barangay Nebra San Miguel kay Mikey Williams mga brods, pero hindi nyo rin ba alam ng SMB rin ay interesado rin kay Mikey Williams. Bakit? Dahil nandito rin ang kanyang kunyakuyahan na si Chris Ross mga brods. Yes, nandun yung best friend niya na sinabi na rin natin na si Jamie Malonzo sa Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Pero bago pa makapunta ng PBA, makatungtong ng liga ng PBA si Mikey Williams ay dito tinulungan muna siya ni Chris Ross mga kabrods sa mga iba't ibang liga bago nga makaangat dito sa PBA. Kaya nga ngayon na may attitude na si Mikey Williams, pinagtititrade na ito ng TNT Tropang Giga, ayaw na talaga nila mga kabrods. Dito gustong kunin ng SMB, alang-alang lang para kay Chris Ross mga brods. And yun, ready rin naman si Chris Ross mga brods, ang kanyang kuya-kuyahan na baguhin yung attitude ni Mikey Williams. Alam naman natin na makikinig ito pong si Mikey dito sa kanyang kuya na si Chris Ross. And dito, mas magiging magandang flow ng laro ng isang Mikey Williams, maximize ang kanyang talent nang walang bad attitude mga brods. Well, maganda yun para sa SMB. Dahil syempre, alam naman natin ang TNT Tropang Giga, pinatunayan na nila kay Mikey Williams na kaya nilang magkampiyon kahit wala siya, di ba? Tinalo ng TNT ang Ginebra this conference mga brods. Pinamukha nila kay Mikey Williams na without him, they can win a championship mga kabrods. Kaya yun, hinintay yun ng TNT Tropang Giga at na boss MVP bago nila i-open for trade. Ito pong si Mikey Williams dahil kung matatandaan, last kampyonato ng TNT Tropang Giga ay nandyan pa si Mikey Williams. Daw lang kampyonato pa yung naiambag dito ni Williams. Tapos dalawa doon, finals MVP pa siya mga kabrods. Kaya pakikita nyo yung value ng isang Mikey Williams sa TNT ay malaking bagay na. Pero ito, nung nalaman ng TNT Tropang Giga yung tamang timpla na kahit wala si Mikey Williams kaya nila magkampiyon, ay dito na sila makikipag-trade sa ibang koponan. And yun, gagawin nilang trade asset si Mikey Williams dahil aalisin na nila ito mga brods. And yun nga, kaya na kasi nila kahit wala si Mikey Williams. And dito mga kabrods, ang SMB balak ng ofera ng malaki ito pong si Mikey Williams. Alam naman natin ang skill set nito mga kabrods para ka nang merong import, di ba mga brods? Grabe rin naman kung maglaro ito pong si Mikey Williams. Kanya na yung scoring, bigay mo na sa kanya yan mga brods, dahil yung galawan nito parang ala NBA caliber rin. Bilang isang point guard din, maganda rin naman ang court vision ni Mikey Williams, and maaasahan mo ito sa mga clutch moments mga brods, clutch times mga brods. Mikey Williams kayang-kaya niyan. Kapag ito yung napunta sa SMB mga brods, alam ko talagang jackpot ng SMB dito. Para na silang merong dalawang import next season kung tutuusin mga kabrods And dito na nga sa TNT Tropang Giga, tatanggapin nila yung mga offers na yan kapag mga kabrods maganda yung offer. Kung baga yung value ni Mikey Williams dapat kasing value rin ng player na iti-trade sa kanya mga kabrods. Dapat kasing value rin ni Mikey Williams. Kung si Mikey Williams siguro nga sa SMB ang ka-value neto sina CJ Perez, sina Marcel Lassiter, Enciso mga kabrods, siguro yan nga yung mga ka-value ni Mikey Williams mga brods. Pero syempre titignan din ng SMB na hindi din dapat sila lugi sa trade na ito. Dahil bali-balita nga o-offera nila ng kulang-kulang 2 milyon kada buwan ito pong si Mikey Williams mga brods, at pwede pa yang tumaas. So pwede yan mga brods. Chris Newsom nga, diba? 2 milyon na yung offer ngayon ng Meralco Bolt sa kanya. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods Mikey Williams to SMB. Sa tingin nyo, bagay ba siya dito mga kabrods? At sa tingin nyo, sino yung ang iti-trade ng SMB dapat sa kanya? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam naman natin, puro tayo dyan Troy Rosario, pero hindi nyo ba alam na ito pong si Greg Zilla, Greg Slaughter mga kabrods ay pwede na palang ibalik ito ng Barangay Ginebra San Miguel. At mga kabrods, ayon din sa reports natin na alam rin natin na ito pong si Troy Rosario ay nakapirma na ng Barangay Ginebra San Miguel, ay ang isusunod na pala mga kabrods ng Ginebra ay ito pong si Greg Zilla, Greg Slaughter, which is magpapalaki na ng lineup mga kabrods ang Barangay Ginebra San Miguel next season mga kabrods. Yes, alam ko Troy Rosario ongoing na at sinasabi rin sa mga reports kay Mr. Snowbadwa na si Ginebra na. Pero ito pong kay Greg Zilla, Greg Slaughter mga brods, ito yung patagong gusto nilang kunin mga kabrods, dahil sa Manila Stars alam natin nandun
yung rights ni Greg Slaughter. Pero hindi nyo lang alam mga kabrods na ito pong si Greg Zilla ay may mga relasyon na rin ito sa Barangay Nebra San Miguel, lalong-lalo na sa kanyang best friend na si Japet Aguilar. Kung si Scary Thompson ay kinukumbinse, ito pong si Troy Rosario, which is matagal na itong kaibigan na ito po ni Scary Thompson, ang nagkukumbinsi naman kay Greg Zilla, Greg Slaughter mga brods, ay ito pong si Japet Aguilar. Yes, may mga social media posts kasi recently lang, ito pong sina Japet and Greg mga kabrods nakasama ang kanilang partner. Kaya nga mga kabrods, alam natin may mga with talks, in talks yan mga kabrods, ito pong si Slaughter and Aguilar. Kaya nga ito pong Barangay Nebra San Miguel, kahit alam natin na mayroong past issue ito pong si Greg at si Boss Al mga kabrods, alam naman natin na past is past, and itong Hinebra ayun nga gusto rin na lang dito ipagretiro ito pong si Slaughter. At isa pa mga kabrods, sa paparating na Commissioner's Cup, ang lalaki ng mga import mga kabrods ng mga iba't ibang kupo naman ng mga 6'11", may mga 7-footer sa Terra Firma Jeep, 6'11" na naman sa Rain Ocean na Last of Painter. So ang lalaki mga kabrods. Tapos ang kukunin pa ng Hinebra si Justin Brownlee na 6'6" lang ang height. So mga brods, kulang yun. Dahil si Japet Aguilar lang pinakamalaki sa Hinebra na, if ever yun yung magiging import nila. So sa 6'9", mga kabrods, syempre mahirapan si Japet, tas import pa yung kanyang makakalaban. Kaya ito ngayon gusto nilang ibalik si Greg Zilla, Greg Slaughter bilang isang 7-footer mga brods. Laking bagay na ito. Kahit hindi man siya kasing tigas ng mga imports mga kabrods, pero yung presensya ng 7-footer sa ilalim ay malaking tulong yan. Diba nga yan din yung reason kung bakit natalong Hinebra sa TNT Tropang Giga, lagi silang na-open sa paint. So kapag umangat si Japet Aguilar, wala nang sasalo sa paint bilang isang defender sa ilalim ng Hinebra. Wala na mga kabrods. Kaya kulang talaga Isaac Go mga kabrods, injury prone na rin. Kaya sa ilalim sa Barangay Nebra San Miguel, yan yung pinakakulang nila mga kabrods. Kaya ito pong si Greg Zilla, alam na rin niya yung sistema ni Coach Tim Cone, alam na rin niya yung patakbo ng Hinebra, alam na rin niya kung paano mag-champion sa Barangay Nebra San Miguel at kung paano tumulong dito sa Hinebra. Yes, alam natin, matatawag natin siyang Barney, sinasabi nga nila yan na malambot na big man sa Hinebra mga kabrods, pero iba pa rin na meron kang 7-footer sa iyong koponan. Experience na rin naman siya sa Japan B-League, di naman siya kukunin doon ng wala lang. Tapos MPBL, physical na liga ito mga brods. Alam ko natuto rin dito si Greg. So yun nga, pagbalik na dito sa Hinebra, alam natin meron naman itong kaunting experience na nakuha mga kabrods sa kanyang pagsali sa iba't ibang liga mga kabrods. Kaya makikita natin na ibang Greg Slaughter hopefully na yung makikita natin sa Hinebra, mas matigas na at mas nag-improve na Greg Zilla na ito. Kaya hihintayin natin mga brods sa Greg Slaughter to Barangay Nebra San Miguel. May patago na nga mga brods na usap-usapan Kaya komento mo lang po dito mga brods. Isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights yun lang. I'm out.